Araw-araw, pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos. Lola ko po ang nagturo sa akin magdasal. Kasi nung bata pa lang po ako, lagi po niya ako nakakasama. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Maiwan ko ng wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Kung meron man talagang forever, kay Jesus Christ yun. Kapag naniniwala ka sa Kanya, walang imposible. Dasal lang. Diyos. Lola ko po ang nagturo sa akin magdasal. Kasi nung bata pa lang po ako, lagi po niya ako nakakasama. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Maiwan ko ng wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Kung meron man talagang forever, kay Jesus Christ yun. Kapag naniniwala ka sa Kanya, walang imposible. Dasal lang.
mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Halina't ating sambahin ang Diyos na poon natin. Lumuhod at manalangin sa manlilikhang butihin, siya'y poong mahabagin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nakaranas tayo ng pisikal, emosyonal at moral na paghihirap. At sa ating unang pagbasa, katulad ni Job, maaaring minsan ay naitanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Sa Ebanghelyo, inilalarawan si Jesus na naglilingkod sa may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamamagitan niya, pinakikita ng Diyos na higit siyang malapit sa sinumang nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin sa kahirapan na iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari-wala ng umaga, di mapanatag sa higaan, at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo, at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem mula niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamon niyang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong magpakakumbaba, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon at nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako ay may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling sapagkat ito ay ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako ay naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako ay nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit at anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat
alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro kung nangyari sa panahon natin, no, itong pagpapagaling ng Panginoong Yesus sa biyenan ni Simon, no, o siguro kahit nung panahong yon, ang Panginoong Jesucristo ay may intriga, no? Siguro maraming magiging comment, no? Binibigyan niya ng special attention yung biyanan ni Pedro kasi alagad niya si Pedro. Pero ang totoo, no, dito sa ebanghelyo natin, lahat naman ay kanyang pinagbigyan. Pero ang maganda, no, may tinuran si San Marcos tungkol dito sa biyanan ni San Pedro. Pagkatapos na siya maibsan ng lagnat, anong ginawa niya? Siya ay naglingkod sa kanila. Immediately after the fever left her, she served them. Naglingkod yung pinagaling. Alam niyo, kung mapagmasid kayo, there's just another miracle, another person who was healed by the Lord, Bartimaeus, no? Na pagkatapos siya ay pagalingin, sumunod kay Jesus. At yung iba, nothing was said. Mahalaga kasi ito, no? Na yung mga taong pinagagaling, maganda na sumusunod sa Diyos. Kasi hindi lang yung kagalingan ng kanilang sakit ang kanilang napagtanto, kundi yung kagalingan din ng kanilang kaluluwa. And maybe we can ask ourselves, di ba? Ilang beses na ba tayong nakatanggap ng biyaya sa Diyos? Ilang beses na ba tayong siguro napagaling kung meron man? And ano yung naging reaction natin? Di ba? Did you even say thank you sa Panginoon? Or did you think na we just deserve it? Na trabaho ng Diyos na bigyan ako ng grasya, pagalingin, etc. Di ba? But these two, Bartimaeus and the mother-in-law, they served the Lord. And that's how we should be. Pagkatapos na tayo makatanggap ng biyaya, dapat meron tayong kagustuhan at maging parang ugali, no? Response, kasagutan, na tayo tumugon sa Kanya. No, but that's one. There's another thing, no, in the gospel today. Sabi dito, halos buong bayan, no, nandun sa harap ng bahay at nag-aabang ng kagalingan ng Panginoong Yesus. At sinabi naman dito na marami siyang pinagaling at pinaalis na mga masamang espiritu sa mga inaalihan. At siyempre, dumating din yung panahon na siya ay natulog, kaya kinabukasan, nagdasal siya, hinahanap siya. Panginoon, hinahanap ka ng mga tao. Siguro marami pa dong hindi napagaling o mas lalo pang dumami. Pero anong sagot ng Panginoon? Kailangan ko rin pumunta dun sa ibang lugar para maipangaral ang mabuting balita. Alam nyo, ang nakakahanga sa Panginoon, hindi siya natutukso sa yung mga bagay na hindi naman sa hindi mahalaga, kundi hindi focused, no, dun sa kanyang layunin. Dahil ano ba ang kanyang misyon?
Ang mission niya ay ipangaral ang mabuting balita. And he will not be bogged down by just curing the sick and magpaalis ng mga inaalihan ng demonyo. Although, ginagawa ni Jesus ang pagpapagaling sa may sakit at ang pagpapalaya sa mga demonyo bilang parte, bahagi ng kanyang misyon. No? Dahil dito napapakita ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan niya doon sa mga pagpapagaling na ginagawa niya. No? Kaya lang, ang sabi nga ng mga exegetes, ng mga eksperto, marami ring healers nung araw at marami ring exorcist. Ang iniiwasan ng Panginoong Kristo ay maihanay siya dito sa mga healers na ito at sa mga exorcist. That he was not just a healer, that he was not just an exorcist, he was somebody more than a healer, more than an exorcist. Kasi kung atin ding titignan, iisipin, kahit marami siyang pinagaling, ito namang mga pinagaling niya, mga nagkasakit din siguro ulit, mga nangamatay. Kahit yung mga namatay, na binuhay niya, nangamatay din eh. For if it was what the Lord's mission was, di ba? Kung ang mission niya talaga ay magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, magpalayas ng espiritu, edi sana yun na lang lagi ang ginawa niya. But he was focused in his mission. Ang mission niya ay hikayatin ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, lagi siyang nangangaral. Nangangaral siya ng mga tao ay magsisi ng kanilang mga kasalanan. Which brings us to our situation and ourselves. Tanungin ko kayo, anong pagkakakilala niyo sa Panginoon? Sino ba siya sa iyo? Siya ba ay katulad ng iba na kailangan mo para lang pagalingin ang iyong mga sakit? Siya ba ay tulad ng marami na tagabigay ng ating mga kailangan o provider? Diba? Siya ba ay sumpungan kapag tayo may mga problema? You know, they are not bad or wrong answers. For in truth, totoo naman na pumupunta tayo sa Panginoon para humingi ng kagalingan. Pumupunta tayo sa Panginoon para, part of our prayer. Give us this day our daily bread. Pumupunta tayo sa Panginoon para tayo bigyan ng rest, di ba? Come to me, all you who labor, and I'll give you rest. Totoo rin yun. Pero yun lang ba? Kasi the Lord or God is more than a healer. God is more than a provider. God is more than a solver of our problems. In fact, they may not even be experienced by us. Si Job sa ating unang pagbasa, alam nyo, you have to read his story, lalong-lalo kung kayo yung taong maraming mga naranasang mga siphayo sa buhay. Siguro, pangalawa sa Panginoon, si Job ang isa sa mga siguro, permit the word, siguro pinakamalas na tao. Kaya gano'n na lang yung sabi niya eh. Ganito na naman kaya ang buhay natin sa mundo? Isang pagpapakahirap lamang, sabi niya. Is that the kind of life that we have? Are we here to suffer? Kasi nakaranas siya ng nawalan ng kabuhayan, nagkasakit, maraming sakuna and everything. Talagang kung meron mga isang taong bat-bat ng sakit at pasakit, si Job. And yet, you know what happened to him? He did not lose his faith. Hindi siya nawalan ng tiwala sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya na hindi nasusukat sa kaginhawahan at anumang mga bagay-bagay ang kanyang kaugnayan sa Diyos. His faith is measured by the love of God to him and his love for God.
and his faith is measured by the ultimate grace. At ito yun na yung pinakapunto ng aking homily ngayon. Yung pinaka-rurok na grasya na dapat nating magkamit sa Diyos. Ano yun? Kaligtasan. That's what our God is for us. Yes, He will provide. Yes, He will heal. Yes, He will help us with our problem. But most importantly, and He will never fail in this. No? Dito hindi siya magmamaliw. Siya ay tagapagligtas. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad, at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pag-iimbot ng mga namumuno sa pamahalaan ang bawat mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga reliyoso at reliyosa sa kanilang pangakong sundan ang kalooban ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Ang Diyos ay pasalamatan sa pag-ibig niya sa tanan. Pagkait inuming tunay na may dulot, kasiyahan ang sa ati kanyang bigay. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at pagkakaisa ng ibinibigay kami ay niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo, kami nawa ay makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang paalala. Inaanyayahan ang lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa inyong kakayahan, panahon at kagustuhan. Halina at maging lingkod ng Diyos at simbahan. Hinihiling po namin na pakidala na po ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan mula ngayon hanggang February 16, Martes, bago ang araw ng pagpapahid ng abo o Ash Wednesday. Ang mga misa po natin sa Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Sa darating na February 11, Huwebes, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Kaugnay nito ay magkakaroon tayo ng healing mass para sa mga may sakit sa ganap na ikasyam ng umaga. Magkakaroon po tayo ng renewal of marriage vows para sa mga mag-asawang kasal sa simbahan. Sa darating na February 14, Linggo, sa ganap na 6:00 ng gabing misa. Sa mga interesado, magpalista po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa reservation ng upuan. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa gaganaping Lenten Recollection sa darating na February 20, Sabado, sa ganap na 7:00 ng gabi. Ang recollection masters po natin ay sina Reverend Father Benny Tuason at Reverend Father Bernie Odfina. Inaanyayahan din pong lahat na makiisa sa gaganaping Way of the Cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma pagkatapos ng ika-6 na gabing misa. Nalalapit na po ang huling araw ng pag-aalay para sa ating 2M, 4M project. Ito po ay sa darating na February 14, araw ng Linggo. Hangad nating mabuo ang 2 million para sa mga gastusing pinaglalaanan nito tulad ng pasahod sa mga empleyado, utilities ng simbahan, at social services para sa mga kapatid nating kapuspalad. Maganyaya tayo ng mga taong nais gumawa ng kabutihan at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Magkaisa at magtulong-tulong tayo upang ito ay maging isang tagumpay. Narito po ang updated report ng ating 2M, 4M project. Total amount received as of February 5, 2021, 1,470,764 pesos and 50 cents. Total amount received on February 5 and 6, 25,656 pesos and 25 cents. Total amount received as of February 6 is 1,496,420 pesos and 75 centavos. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.